Aking 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. At ngayon, makakakwentuhan po natin dito sa ating programa si spokesperson Lorraine Cirillo Valdavieso mula po sa National Commission of Senior Citizens upang talakayin kung ano-ano po ang mga programa na ipinatutupad ng NCSC. Ma'am Lorraine, good morning. Good morning, Ms. Diane, and maraming salamat for inviting the National Commission of Senior Citizens to your program. Thank you for joining us. Well, pinagdiriwang po ng Elderly Filipino Week mula October 1 to 7 para ipaalala po yung halaga ng sektor po ng ating mga senior citizen. Well, tell us more about the celebration and the theme. Okay, ito pong Elderly Filipino Week is created through Proclamation number 470 noon pa pong 1994 sa ilalim ng pamumuno ni dating Presidente Fidel V. Ramos. And just recently, we have the launching, the kick-off activities for the EFW noong October 1, and it was a simultaneous activities nationwide through our regional offices, and we had there our masses sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, and then it was followed by a walk for life na joined by our senior citizens, and there are about 6,000 senior citizens na naglakad sabay-sabay for that activity nationwide. And marami po tayong hinanda, sinasabi kanina, convergence of different and various government agencies, and we conducted Caravan of Services wherein we invited our partner agencies such as PhilHealth, DOH, DOLE, TESDA, and among other government offices na pwede makatulong sa pagpapaunlad ng ating mga senior citizens. Oo, tama-tama, magtulong-tulong iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para sa ating mga senior citizens. Now, ang ganda ng theme, embracing age. Living a life with dignity and purpose. Paano ba natin masisiguro nga ito? Ma'am, actually, yung dignidad kasi ng isang tao, I believe, it's not just personal. It should be whole of society approach. Kung paano ba natin binibigyan sa ating society yung dignidad yung ating mga nakatatandang Pilipino. And siguro it also involves yung ating intergenerational relationships. Yun yung aming pinopromote sa ngayon na yung mga kabataan, they should be joining hand in hand to help also our senior citizens to thrive. For example po, now is a digital age. We are now in the information revolution, and just recently we launched the Digital Senior Citizens ID, and some of the problems of our senior citizens, paano ba to i-download, how to go about, how to navigate the application. And we really encourage our young ones, our younger generations to teach them, kasi ito yung generation nila, and yun naman yung may bibigay natin sa mga senior citizens natin kung paano rin sila makaka-cope up. And for example din, Ms. Diane, para intact pa din yung kanilang dignified aging, kumbaga, is to give them opportunities as well to be still economically active despite their age. So that is why we are promoting the Ed Advantage. Your age is your advantage. We are actively giving opportunities for our senior citizens in partnership as well with other government agencies such as DOLE, TESDA, and of course, Department of Tourism. Change of mindset, ano? Yung age, Yes, that's yeah. advantage. Sa bagay kasi may mga nakatatanda tayo na malakas pa. Gusto pa Yes. nilang magtrabaho. So why not Yes. give them the opportunities? To give light on the topic, just recently we concluded the 7-day training of our senior citizens for the community tour guiding in Intramuros. So itong mga senior citizens natin, Ms. Diane, as old as or as bright as 79 years old. Talaga? Yes, sobrang Wow. active. So last day nila, maulan yun, last Friday, last week, nagkaroon kami ng on-site tour sa within Intramuros, and makita natin kung paano yung relive of their experiences when they were still applying for job. And I heard them say like,
sana matanggap kami dyan, sana makapag-tour guide kami, and that is very clever, I think, na we still include them doon sa mga priority programs ng ating gobyerno. Alright. Well, sa ngayon po, ano po ang tala natin ng mga senior citizens sa ating bansa? Okay, there are about 9.2 million senior citizens in the 2020 PSA data, and it is projected to be about 12 million in the coming 2030. Okay. So, ang projected dito, Ms. Dayan, ay we are going to be an aging population in the years to come. So Yun yung sinasabi sa darami. atin ng Okay. datos. That is why, yung mga programa na para sa mga senior citizens, kagaya ko, lahat naman din tayo doon yung patungo. So, we have to really work together and improve kung ano pa yung mga benepisyo at programa para sa ating mga nakatatanda. Ano po ang mga priority programs nyo ngayon? And also, how do you implement ito pong ating Philippine Plan of Action for Senior Citizens 2026 to 2025? Actually, nabanggit mo, Ms. Dayan, yung convergence. The NCSC through the PIPAS, or the Philippine Plan of Action, is composed of different agencies. So, there, we harmonize yung mga programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa ating mga senior citizens, and that is include partnership with them. For example, we have successful memorandum of agreements with them, including the DOT, including UP as well, and DICT. So, ito po yung pagsasama-sama ng mga programa nila, and then we harmonize. At doon po natin na ilulunsad yung iba pang mga programa ng gobyerno para sa ating mga nakatatanda. Okay. I want to go to social protection mechanisms ng gobyerno para sa mga senior citizens. Paano po natitiyak ito ng NCSC? Okay, may mga various po tayong mga approaches, including the financial benefits for our senior citizens. Unahin na po natin dito yung Expanded Centenarians Act. So sa ngayon po, as of September 30, we have already given more than 1 billion to some 100,000 senior citizens na na-reach yung kanilang age na 80, 85, 90, and 95, and of course, 100,000 for our centenarians. But apart from that, I think the holistic approach, it should be whole of society, whole of the nation approach, and that is through our senior citizens community care centers. Na ang ini-envision natin dito, Ms. Diana, each municipality sana meron silang SC3C o yung mga community care centers na yun, kasi that we envision na yung sentro na yun, it is going to be a one-stop hub, one-stop shop for our senior citizens, na kumbaga iisipin mo, pag kailangan ko ng ganito, pupunta lang ako sa community care center. May gamot, kailangan ko ng gamot, sa community care center ko lang yun kukunin. Parang, kumbaga, it's going to be a hub for them, a place for them to stay, a place for them to have a good time with their friends. O sana yung mga LGU, talagang sila ang mangunguna dito sa pagkakaroon ng ganito? Yes, ma'am. It is really an LGU-led initiative, and we are hoping that we can expand more because the program only initiated last year, and by far we have about 12 community care centers all over the country. So sana mas mapalawig at mapalawak Yes, pa ito. ma'am. Well, I think this is the last day of the Elderly Week celebration. Yes, Tama ba? ma'am. Please have your message po sa ating pong mga nakatatanda. Ayan, sa ating pong mga nakatatanda, makilahok, makibahagi po tayo sa mga aktibidad inihanda ng ating National Commission of Senior Citizens, katuwang ang ating mga regional offices. At sa mga kabataan din po, samahan natin yung ating mga lolo at lola na maging kabahagi po ng mga activities natin. And it's supposed to be 1 to 7 of October, Ms. Dayan, but we are extending it till the rest of the October para naman masulit natin yung Elderly Filipino Week. Ayan, hindi na to week, month na ito. Month-long celebration na to, Ms. Dayan. Thanks, folks, Lorraine. Well, malagod po kami nagpapasalamat sa inyong pagbisita po dito sa ating programa at sa ating po mga taga-subaybay. Salamat po sa inyong suporta. Hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At ito, Ma'am Lorraine, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.